kung mahal na mahal ko siya, hindi ko siya maiwanan, hindi ko kaya makapag-break. Ayun, hindi magmamahal yun. Oh. Hello. Praise God. So mga kuya, okay lang po ba imbitahin po natin sila na mag-subscribe sa ating social media pages? So mga kapatid at sa mga magiging kapatid namin, meron po tayo maraming social media pages. Ano po ba yun? Meron tayo sa Facebook, Payong Kapatid official Facebook page. Meron din po tayo sa YouTube, mga kuya. Spotify, talaga naman. Bagets sa bagets ang ating mga kuya. Spotify. At syempre, meron din po tayo pinakabago natin, yung NGL. Hindi NGL, ano yun eh. Up yun para mabibigay ng tanong. Ay, up pala yun. Up, opo. Hindi down, up. Ay, iba na. So, yun po, kung saan pwede sila magtanong, pero hindi mo natin malalaman kung sino nagtanong. Okay lang yan. Kasi ano yun eh, parang at least mga real life issues. Diba? Opo, kaya talagang no holds barred, talagang question away. Ayan. So mga kuya, yun naman lang ating mga, wala pa tayo iba't iba, pero please follow us. Ayan. Wala pa tayo sa IG? Wala pa po, pero since nabanggit nyo, magandang idea po yun ng IG. So sige po. Thank you kuya, magandang idea po yun. So abangan po natin yung IG page ng Payong Kapatid. So mga kuya, handa na po ba tayo today? Yeah, pero naman, nadalag si Kuya Erwin. Yeah, Kuya Erwin. Kasi po yung mga tanong po, medyo pero connect, pero pertaining to church. Body. So, ito po yung first question. I believe in Christ as my Savior, but my faith was weak lately. I had premarital sex with my girlfriend. She have different belief about it, but I know it's not good. But still, we did it several times already. Can I be able to redirect our relationship into a God-honoring relationship? Opo, God-honoring. Maging God-honoring yung relationship nila siguro, mga kuya. Okay. Ang maganda doon, tinanong po niya, kumbaga may gusto niyang mag-move forward, di ba, para masolusyonan, di ba? Pero hindi lang siya ang involved dito. Kasama ng girlfriend niya. Okay. Ang first step niyan, nag-agree sila, they have to confess their sins to God and to other people, especially those close to them. Kung members sila sa small group, aminin nila doon. Aminin ho nila na may nangyari ho, ganun? Oo. Nangyari, hindi dapat mangyari, ganyan. Accountability. Kasi the first step would be to confess and repent. Kulang yung just turning away. Kailangan malaman ng iba. Kasi, alam mo, yung sexual sin affects other people eh. Sila lang ng dalawa yun. Hindi mo pwedeng sabihin silang dalawa lang. It affects family, it affects friends, yung kung wala pa silang asawa, yung kanilang kamag-anak, pamilya nila, apektado yan eh. Hindi mo pwedeng sabihin kuan. Very subtle yan, yung sexual immorality. The more, siguro, mga obvious sins na ma-affect yung mga iba would be gambling. Apektado talaga yung pamilya mo dyan. Pero sex, ma-apektuhan din yung ibang tao dyan. Kaya you have to confess. And, get their forgiveness too. Kasi chismis. Baka pag chismisan naman ho. Pag sasabihin ko sa digog ko yun. Mga sa lahat ng mga aksyon, lalo na yung kasalanan, may consequence yun eh. Kasama yung consequence dito. Hindi mo pwedeng kung ayaw mong gawin, mahirap. Pero kasama po ba sa step yun? Yung confession? Kailangan po ba talaga yun? You have to admit. Siguro balikan lang natin ulit yun, sabi niya, no? Sabi niya kasi, importante yung yung una-una, alam niyang kasalanan. Yung fornication. Okay? So, una, humingi silang tawad sa Diyos. Sabi niya, iba yung paniniwala ng girlfriend niya. Siguro iba yung paniniwala ng girlfriend niya when it comes to yung premarital sex. Na mukhang mas liberated tong babae. Parang sabi niya, parang okay lang. Pero they did it several times. Now, ang Bible, very simple. If your right hand causes you to sin, cut it off.
Diba? It's better for you to go to diba, to heaven with one arm missing kaysa yung the whole body into hell. Sabi ng Lord. Ganun kaseryoso ang Lord against immorality. Makikipag-break po siya? Ganun po ba yun? Whatever is causing the sin. One, anong pwede niyang siguro, ang temptation naman yan, una, partner. Opo. Sunod, place. Tama? Place. Kung may place kayo, then pag may privacy, kung kailan yung kayong dalawa lang, hindi mo naman gagawin yan in front of so many people, di ba? So, try mo, putulin mo muna yung issue ng privacy. Don't go out alone. Ayun. Di ba? O tapos, yung place, don't be in a place na, mahuhulog kayo. Di ba? O kung talagang hindi talaga, kasi nga, yung relationship naman, hindi naman sex lang yan eh. Maraming sakop yan. So, kung talagang hindi, basta buti pa nga, at putulin nyo na muna yung relationship, ayusin yung relationship nyo sa Diyos, then saka nyo hintayin kung saan kayo dadali ng Panginoon Diyos. Ngayon, the reason why yung confession is important, kasi he who conceals a sin, they will never succeed. Di ba? Yun ang sabi ng Proverbs eh. Kaya kanya, but if you confess, there is victory. So yun ang idea nun. Kaya sabihin mo, be accountable to somebody. Kung may D-group ka, yung D-group is very good. Parang place to start. Kasi yun ang makakatulong sa iyo eh. Para sa recovery steps mo. Pero I doubt kung meron kayong D-group. Mukhang wala kayong accountability based on question. Mukhang wala accountability. So kung wala pong D-group, sino po yung magiging person na magiging accountable? They look for somebody they respect. Yes. Ayun. Pa-accountable sila. Sa kanilang church leader, authority, kahit na close friend, basta yung makakatulong sa kala, yung maganda yung moral values. Basta wag lang sa kapitbahay, baka makwento. Yung kapitbahay. Careful kung kanino sasabihin din kasi kung mahirap machismis eh. Hindi yung ma-avoid. Ganun. Ang idea kasi dito, more than the self, yung restoration of their souls to the Lord. Totoo, minsan hindi mo makakontrol. Yung information will come out. Ang tanong, you focus on God. You fixed it. Saka kung nagkasala na sila, I mean, tama si Brother Bong, may siguro paghiwalay ng for a while. For a while. Kasi mahirap yung nagkikita kayo araw-araw, minuminuto. Mahirap. Flee, ganun po. Flee. Parang tumakbo ka. Pagdating sa sexual temptation, yun ang hindi lang payo ng Bible, command ng Bible, flee from sexual immorality. Paano po kung mahal na mahal ko siya, hindi ko siya maiwanan, hindi ko kaya makapag-break. Hindi pagmamahal yan. Dapat isipin nyo muna. May naman, pwede naman magpakasal, tapos you can do whatever you want. But, nangyari na to eh. Ganun po ba yung pag may nangyari na, kasal kagad? Hindi na ba? Hindi yan ang ibig sabihin. Pag sinasabi niya, kung nag-asawa kayo, yan yung isa sa privilege na meron kayo. Bigay ng Lord. Ngayon, kung di pa kayo mag-asawa, tapos nangyari na yan, ayusin nyo. Magsisi kayo, ayusin yung sitwasyon ninyo. Like, yun nga, start na talagang make yourself pure by separating, di ba? Importante yun eh. Temporary kasi mahirap to avoid, mahirap mag-avoid ng Kaya nga flee, kasi alam ng Biblia yung kahinaan ng lalaki. Alam mo, ako, I can tell this with certainty na kahit na sinong church leader, pag napunta yan sa isang sulok na may kasamang ibang babae, nakakalimutan niya lahat ng pinag-aralan niya. Totoo ko yun. Immorality lang ang temptation sila being flee. Hindi mo napansin sa Bible. Flee from immorality. Yan lang ang pinatatakbo. So, hindi yung fight. Ano mong flee sa Tagalog? Alis. Ay, di ba pa So, kung church leader nga ho, hindi makakalagpas at makakatakas, ano pa naman yung hindi kami church leader? Si David na lang, a man after God's own heart. Oo, tayo lumayo. Recorded pa yung mga worship niya at prayer niya. Kaya wala exempted dyan. Kaya don't ever presume na kaya mo malagpasan yan. Walang exemption dyan. Sa ibang temptation, pwedeng you fight with faith or with
yung bang pagpipray mo, pwede yon. Pero dito sa sexual Si temptation, wala. Joseph, ganda ng ginawa niya, tumakbo. Yun, ang tumakbo talaga, flee. Literal yun. Opo. Ang pagtakbo pa niya, diretso sa kulungan. Kawawa. Grabe naman. Pero better to be in prison kaysa naman nandun siya Mas okay. nakakawala na hinahabol-habol ka ng O yung... sa Potiphar. Sa ngayon, walang exemption yan eh. Walang exemption. May kita tayo, mga church leaders, they fall. Oo nga. Saka walang issue ng muka. Wala akong issue sa mukha. Pangit o magawa po. Walang pinagkaiba. Tukso at tukso. Kaya tukso, layuan mo ako, ganyan. Hindi, ikaw mali yun. mali. Ikaw lalayo. Ikaw lalayo. Baguhin ang lyrics, de joke lang. Ako magalit sa oras. Kasi hahabulin ka nga ng tukso eh. Ayun. Kaya dapat ka tumakbo. Takbo! So, mga Hindi tungo sa tukso. Ay, hindi mo tungo sa Palayo tukso. palayo. sa tukso. Kasi iba tumakbo patungo sa tukso. Pwede mo ba tumakbo patungo kay God? Of course. Ayun. Kaya nga diba sabi, flee from youthful lust. O saan ka pupunta? Kay Lord. Amen. Pero yung susunod mo nating question, iba ho ang tinakbuhan niya eh. Oo, tumakbo siya doon. Ha? Patungo doon. Hindi ho, ito po yung how to handle guilt because of pornography. Okay. Opo, ito po yung question niya. How to handle guilt because of pornography? Been baptized and yet after 1 to 2 years of perseverance, I fall back again. Is my salvation still sure? Ayun. Medyo malawak po yung question. So, ang ganda rin po. So, ibahin natin. Hatiin natin yung issue. One, how to flee. How to be free from guilt. Guilt. Isa naman is, yung about the salvation. Opo. Ligtas pa ba ako? Yan. So, yun ang i-explain ni Kuya Arvin, let's go! Parang gusto kong mag-flee na eh. Hindi naman utokso to eh. Di ba? Question. Yung flee, tinagot na natin yun. Kailangan tumakbo ka. Ngayon, yung salvation mo, are you still saved or not? Itatanong natin lahat yan, tayong mga nagkakasala. Save ba talaga ako? Unang-una, mayroon naman palatandaan ng salvation. Kung talagang save ka, kung talagang anak ka ng Diyos, meron yan tinatawag na disiplina. Ayan. Because the person disciplines the God disciplines whom He loves. Sigurado yan. Lalo na pag church leader. Kasi matindi yan. Minsan yung sa church leader, immediate ang discipline dyan eh. At saka very embarrassing para sa So, consequence. Ang tatanong ko sa kanya, ano mga consequence na naranasan mo sa yung pag-indulge ng pornography? Yan, may consequence. Kung wala siya naranasan, sabi ko sa kanya, siguro, makinig. Ito ang ebanghelyo. Ayan. Ay, ganun. Baka hindi pa ho siya actually. Siguro naman, siyempre mahirap namang yun yung basic principle. Basic principle. Pero sa case niya, ito, isa-isa natin. Sa case niya, one, the mere fact na concern ka that you're sinning against the Lord, malaking indikasyon yan na meron kang relationship kay God. Ayun, kasi, God. kumbaga, ayaw mo siyang masaktan. Ayun. Ayaw mo siya, hindi mo naman masasaktan si God, kaya lang, ayaw mo ma-displease siya. Apo. Okay? So, the mere fact na meron kang ganon, more or less, meron kang relationship kay God. Apo. Now, ang Panginoon hindi na-surprise sa ating pagkakamali. Okay? Kaya nga sa Lord's Prayer, sa prayer, tinuro ni Jesus sa kanyang disciple, kasama yung forgive us our debts as we forgive our debtors. Can you imagine? That's a daily prayer. Apa. Diba? Kasama yung paghingi ng tawad. Tapos, even John, sabi niya, if you confess your sin, if we confess our sin, again, hindi, kasi may mga nagsasabi na yung mga Christian hindi na dapat mag-confess, no? Pero kung titingnan mo, si John was writing to the Christians. Kaya, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from our unrighteousness. So meaning, yung sin, hindi, nung naging Christian tayo, it doesn't make us sinless in a sense na hindi na tayo magkakasala. But we sin less. Kasi we become aware na ano yung mga bagay na ayaw ng Diyos. And somehow, hindi na tayo naghahabol doon. Di ba? Tayo ang hinahabol. Ngayon, ang problema, kapag nahulog ka doon sa tukso, for example, yung pornography, which is also a form of immorality, isa lang din ang solusyon. Flee. Yeah. Kasi hahabulin ka naman yan. Kaya ang temptation niya, 2 years, siyempre, nag-guilty ka, humingi kang tawad sa Diyos.
you claim the forgiveness of the Lord as He promised. At the same time, ay putulin mo na ano yung nagkakos. Bakit ka nahuhulog sa pornography? Yung internet. Ayan. Checkin mo yun. Checkin mo, daming posibleng paghulugan ng pornography. Hindi lang internet, panonood ng sine na mayroong pornographic part. So, ang kailangan mo doon, tama ka, tigil mo yon. Tanggalin mo yung mga sites na yon. O kaya be accountable to someone. Kasi normally, may oras yan eh. Kaya anong oras ka nahuhulog? Ayun. Hindi naman minsan may timing ka. Kailan ka nahulog pag ikaw lang mag-isa na nag-internet? Huwag ka mag-internet na mag-isa. Laging meron kang kasama. Di ba? O ano bang oras? Magagabing-gabi. Kunyari, inantay mo matulog na lahat. Abay, patulog ka na din ng maaga. Huwag ka stay up late night. Stay up late. Huwag. Kasi, alam mo, mahuhulog ka. So, yun yung ganon. Yun yung sinasabi ni Kuya Erwin. You have to discipline yourself. Kaya sabi ni Paul, I buffet my body. Di ba? Kasi I put my body into submission. Kasi hindi pwedeng hayaan mo lang. Talagang, ang Holy Spirit, kung ang Holy Spirit, isipin mo, templo ng Holy Spirit ang katawan natin. Ayaw natin ng marumi yung templo. Ayaw ni God dyan. So, make sure na isubmit natin yung temple natin sa banal na Espiritu. Kasi temple of the Holy Spirit yan. Ingatan natin yan. Pero ipaalala mo sa sarili mo na you're no longer slave to sin. Diba? Kaya hindi ka kailangan magpatali na hindi ko to kaya. Hindi, you're no longer slave to sin, but you're slave to righteousness. Usually, yung mga paulit-ulit na ganyan, by choice yan eh. Hindi naman accident yan eh. Hindi nila eh. Tulad sabi ni Kuya Bong, nanonood ka nang walang kasama, yun. Inaabangan mo yun eh. Abangan ka talaga ng mga diablo doon. Ay, nung mga masasamang espiritu. Yung sasabihin mo, kasama naman ako. Kasama ko yung aso ko. Hindi kasama yun. Not counted yun. Dapat tao din. Be accountable to someone. Sorry po, medyo spiritual po yun. Pero, kunwari like pornography, parang mag-isa ka lang. Pero, is it possible that there are really parang demonic parang influences pag nag-indulge ka sa pornography? I mean, syempre, temptation yan. Sino ba mag-tempt sa'yo? Ganun. More or less, when sin is present, there may or may not be mga demonic influences. Kaya lang, ang napansin sa Biblia, ito, sasabihin ko, pero kasi very prominent eh, be angry and do not sin. Do not let the devil get a foothold. So sa anger, number 1 yon. May sinasabi rin na demonic stronghold in terms of sexual immorality at saka idolatry. Yung prominent yan sa Bible. Kaya yan ang sinishare ko sa iba. Activity ng mga spirits medyo unusual during those times. Kasi madaling mahulog dyan sa mga ganyan eh. Kasi minsan hindi mo kasi natin nakikita yun, pero akala natin parang simple lang, ganun, papatawarin mo ako ni Lord. Pero may iba palang dimension na ganun, parang may demonic kasi we wrestle not against flesh and blood. Ayun na nga. May consequence yan eh. Hindi pwede yung gagawin mo yan tapos walang consequence. Yan ang mabigat sa sinning na immorality. You're sinning against your body. Ang problema, your body is a temple of the Holy Spirit. Can you imagine? Hindi lang siya basta temptation. So if you're sinning against yourself, sinasaktan mo yung sarili mo, ganun. Parang you're harming yourself, ikaw ang talo, ganun. Sobra. You're exposing yourself to more spiritual attacks. Ganun. Kaya kaya hindi madali yung, kaya sa akin, ang unang challenge sa kanya, siyempre, kumpisal niya yun, no? At pangalawa, magandang maging accountable to somebody. Para sabi niya, ganito oras po, nahuhulog ako ganito oras. Para alam niya rin kung kailan ka pagpe-pray, mga ganun. Tapos kung kailangan mo na matulog, tulog ka na rin. Be accountable with someone na, tulungan mo ako dito, ganito oras, pag-pray mo ako dito, ganito oras. Tapos, may laban mo, tulog ka na. Basta cut it off. Tapos yung mga, bang libro, binabasa mo, tigil mo. Kaya anong website, patanggal mo. Thank you mga kuya. Pero mga kuya, I realize na yung mga ganitong pangyayari, hindi lang siya for non-believers and believers. Actually, kahit sa body of Christ,
Ewan po, pero is it possible na meron pong kahit nasa ministry, may ginagawang ganun? May mga kababalaghan. Kababalaghan, po. Pero kasi connected po yung question eh. Ito kasi po yung ganun talaga. Kasi ang sin, wala namang pinipili yan eh. Respecter of no respecter of person. It's in temptation. Oo. Yan. Lalo na siyempre sa leaders of Christians. Pagdating sa mga holy ground, napapasukan pa rin ng Espiritu yan. Sa Garden of Eden na lang Kirinate ng Diyos, holy yun. Andun yung serpent. Oo nga. Sa Book of Job 1, sa heaven mismo, andun si Satan. Sasabihin lang, hindi, ang aking refuge sa church, papunta ako sa church, hindi ako, aatakihin ng mga demonyo. Hindi. It's your relationship with God. Yun ang parating dinidiin. Yun po yung importante. Pero ito mga kuya, syempre like, I'm in a ministry, and alam ko naman sa sarili ko na si God ang important sa akin at yun talaga yung number one. Pero may times talaga nagfo-fall ka. So, ito po yung question, is releasing someone who failed in ministry biblical or Christ-like? Especially when it's said that we release you if you fail to follow church system because ministry is about God, not you. Ayan. Ito po yung question. Hatiin natin ulit yung issue. Ayun, hatiin ulit natin. Bakit ka mo? Kasi, ikaw na lang sasagot niya. ang tanong doon, kung ikaw yung leader, is it biblical to do that? Oho. Okay? Kung ikaw naman yung membro o kaya ikaw yung dinidisiplina na pinapaalis ka because you are not following the basic system of the church, ano ang damang response doon? Ang ganda. Okay? Kasi ang problema dito, yung kadalasan nagtatanong, sila yung pinaalis. So tapos sila yung galit na aali kasi parang biblical ba yun? So they're looking for they're looking for someone to defend them. Pwede po. So yun kaya kailangan hatiin yung issue. Hindi pa pwedeng sila. Una, as a leader, yung sistema ba natin is a system na pamilya tayo. Na kung saan pa nagkamali ang anak mo, nagkamali ang kapatid mo, na itataboy mo na lang. O may system ka ng tulungan para siya ma-restore. Kasi sa Bible, napaka-importante yun. Sabi niya, if you caught a brother in sin, sabi niya, you restore, those who are spiritual, restore that brother gently. Diba? Ang idea, restore. Kailan ma-restore? Gently. But take heed, sabi niya, that you might not also fall. Diba? So, importante, bantayan mo rin sarili mo. Kaya sabi ng Bible, carry one another's burden and fulfill the law of Christ. So, ang tawag natin is to love one another. So, the system should be helping one another to walk according to God's will. Diba? Yun ang yung idea. Ngayon, kung ang system ng meron kang tinatawag na ministry na pag itong offense na to ginawa mo, I'm sorry. Alis ka dito. Hindi ka na pwede mag-minister. Pero it doesn't mean na hindi ka na pwede maging membro ng church. Diba? Kasi nga, pamilya pa rin tayo eh. Yes. Iba yung service. Kasi iba yung service. Iba yung you disqualified yourself for that particular position. May mga ganun talaga eh. So, may sistema yun. Kaya, yun yung isang bagay na kailangan mo i-considera dyan. Okay. Kung ikaw naman yung tinanggal, whether you agree with the leadership or not, then dapat mag-submit ka sa Diyos. Kasi sila tinalaga ng Diyos sa leader. Diba? Whether you agree or not, submit ka lang. And kasi ang promotion and demotion comes from God, not from anybody. Diba sabi ng Bible, no? Promotion does not come from the east or from the west, but from the Lord. So, kaya doon ka magtiwala. So, God is in control. Hindi naman tayo eh. So, hindi yung nahanapin natin, mali yun eh. It's very un-Christian. Wala nang ganun. Ibigay mo na sa Diyos. Kasi si David, for example, napaka-weird nung ginagawa ni Saul sa kanya. Di ba? Parang hinahabol pa siya para patayin. And yet, look at David. He was, although he ran away to protect himself, but he never thought of killing the king. Even when he was given the opportunity. Diba? Yung nasa cave po sila. Oo, dalawang beses yun. Diba? Pero he was always there to protect. In fact, yung akala nila, di patay na sila Saul. Yung akala nila matutuwa si David, baligtad, di siya natuwa. Wow. Diba? Galing But there are certain scenes that qualify
disqualify a person from certain ministries. Hindi naman lahat. Hindi naman lahat. Kunyari, nagsinungaling ka, pwede ka pa ba maging pastor? Pwede pa nga ho ba? Pwede. Dami ko mga napapanood na pastor sa TV. Ganun po. Pero yung sexual immorality, yan. Once you commit that sin, dito sa atin, ang patakaran natin, hindi ka na dapat pagsabihan. You should voluntarily step down. Will you be restored? Certainly. Will you be restored to the same ministry? Hindi natin sasabihin na never, but it might take a very, very long time. Ganon. As much as possible, hindi. Kasi yung leadership position, is a position of example living by example kung nag-commit ka na ng ganyan ng ministry, baka sabihin pa ng tao, bakit si ganyan nag-commit ng immorality, ano pa rin ngayon, church leader. Mga kuya, may tanong po ako. Yung mga ganyang rules po ba, man-made lang? O sa Bible po ba yung mga rules? Baka naman gawa-gawa nila yung mga rules na yan para kayo na lang. Nasa Biblia din yan. Sa 1 Timothy 3, Titus, ganon, a church leader should be husband of one wife, etc. Above reproach. Above reproach. So may biblical foundations yung ganong rule? Not necessarily. Pero the way it's being interpreted, like yung hindi ka na marirestore sa ministry, siyempre, i-create ng ng boundaries ng ng movement or ng ministry. Wala kang makikita specific sa Bible na dapat hindi na yung may babalik. Walang ganon. Pero it's just a way of how to apply yung principle na man of one wife, principle of above reproach, yung ganon. So yun, leadership prerogative yun. So mga kuya, malapit ko na po kayo ng words of encouragement. Grabe, ang bilis. Pero mga kuya, bukas na lang. Ito po, before hingin ko po, meron po kasing, alam niyo po yung tithing, talagang siya talaga, palaisipan sa makaramihan. Pero mga kuya, baka pwede niyo pagbigyan ng kanyang question. Sabi po dito is, good day po, Pastor Bong, Pastor Erwin and Sis Tosca. Please enlighten me po, kasi po, ang tinuturo po sa amin sa pagta-tithes ay dapat po consistent sa 10%. Hindi daw po kami mabibless kapag hindi nabibigay ang 10%. So please enlighten me po, Pastor. Salamat po and God bless. Siguro bago namin sagutin yan, dapat nyo maintindihan, sa scripture, non-essential ang issue ng tithing. So, ibig sabihin, hindi siya, kumbaga, it will not affect your salvation when it comes to the issue of tithing. Kasi iba't ibang church has different interpretation about this tithing. Some would say it's a sin to tithe, while on the other hand, some say that if you don't tithe, you're sinning. So, again, magkaibang school of thoughts. Para malinaw na kaagad na anong school of thoughts na pag-isipin natin. Ngayon, pagdating naman sa tithing, ako, kasi kami, naniniwala kami, it's a principle more than it's not a law, it's a principle. The principle of the first, that you give your first 10 to the Lord. Yes. Principle yon. But again, sa New Testament, walang specific na sinabing tuluyan. Yung 10, kasi it's an Old Testament, set up. Ganun pa man, mas matindi ang sa New Testament. Kasi when you look at the New Testament, although there was no specific instruction about tithing, but they are willing to give more than the 10%. Wow. Kasi nga, they give some of them, they give everything. They gave everything sa Acts, di ba? Si Barnabas, for example, he gave everything. None of them in fact, everything they have is like something common to everybody na. Parang ganun na. Kaya walang mahirap from among them. So, ibang-iba. Kasi yung kanilang principle, parehas pa rin. That God is first, God is the owner. Parang gano'n, no? So, yung ganyan, palagay ko, ang isang stand ng kanilang pastor is that tithing is something that like required. So, ganyan ang interpretasyon nila. Okay, so I don't want to go against that kasi ano na yun kumbaga pananagutan nila sa Diyos yun. Basta ayoko na makipagtalo pa doon sa issue ng ano ba ang tama, di ba? Na ano interpretasyon. Kasi as I've said, may iba-iba ang school of thoughts. Ganun pa man, to say na magbibigay ka para ma-bless ka lang, ayun. Kung anong klaseng blessing kasi sabi mo, it's like material blessing. So, ang nangyayari, hindi ka talaga nagbibigay kay God.
nag-i-invest ka. Di ba kasi nag-expect ka ng return eh. Nag-expect ka ng return. So, parang gabagang kung kulang yung binigay mong premium, wala kang benefit. So, insurance, di ba? Yun ang punto. Yun ang nababasa ko doon sa tanong, Yun ang nababasa ko sa tanong. To me, tandaan natin, kung ito ay principle of the first, dapat binibigay mo to cheerfully. That God is first in your life, even in the area of your finances. Yes. So you're giving it cheerfully. Amen. Hindi ito pera binibigay para mabless ako. Katuloy, pag kulang yung binigay ko, hindi ko mabibless. Di ba? Parang hindi na siya tama. Mali na by, kaya nga, ang idea ng giving, honor God with your first fruit. Di ba? Yung sinasabi, ang principle doon, hindi yung first fruit, yung honor. Yung honoring God. Kasi nagbigay ka ng first fruit, di ba honoring kay God? Di wala din. Correct. Katulad ng ginawa ni Cain. Sabi ko He gave the first fruit, pero hindi honoring. Actually, fruits lang. Hindi mas namin first fruit. Basta fruit lang. Hindi honoring sa Diyos. Di ba? Yun ang principle doon would be, tama, honor God. That's number one. Pangalawa, it should also be cheerful. Freely given, cheerful. Dapat masaya ka. Sabi sa Bible kasi, let him who gives cheerfully. Let him give as he has purpose in his heart. Ibig sabihin, ikaw mag-decide. As he has purpose in his heart, for God loves a cheerful giver. Ayun. Yung pinaka-issue talaga. Yung issue. Ikaw ang magsasabi na. Ikaw magsasabi, masaya ba ako dito pag binigay ko 50%? Masaya ako. 50% ibigay mo. Yung nagsasabi hanggang 10% lang, they are doing you a disservice. Hindi blessing ang habol mo doon. Masaya ka pareho. Both ways eh. Galing. Thank you po kayo. Ito na po talaga, words of encouragement. Pero papahabol ko po yung isang nagtanong kasi pwedeng pang words of encouragement. So, as I ask this question, words of encouragement mo. So, ito po, sabi niya, can we become a church that listens before preaching, embraces before fixing, and prays with compassion, not just quick advice? Ayaw, kuya. Malalim. Sandali. Kukuha ko ng ballpen. Ulit ha. Una, sabi mo ulit. Okay, overtime na tayo mga kuya. Pero para sa nagtanong, overtime, buzzer beater, let's go. Okay, so, can we become a church that listens before preaching, embraces before fixing? Tigil mo tayo doon. Listens before preaching. What does he mean by that? Na parang makinig muna kayo sa amin bago kayo magsalita. Tama ba? Oo. Okay. So, ano pa? Embraces before fixing. Parang mahalin mo muna ako bago ako ayusin. Bago mo i-correct. Ayun, bago i-correct. Parang ganun, okay. And praise with compassion, not just quick advice. Iba kasi advice ang mga advice. Parang maawa okay. Hindi mo. So, basically, we just need to be a loving church. Ayan. That's it. Kasi ang loving church, yan eh. Siyempre, walang pagmamahal ng walang pakikinig. Di ba? Ngayon, minsan, nauna talaga yung preaching kasi, yun ang unang schedule eh. What I'm trying to say is this. The church must be a loving church. Kasi Christianity is not known by their advice or knowledge. They're known by their love. Yes. People will know that you are truly my disciples because you have love for one another. Amen. Naalala ko yung kanta. And they'll know we are Christians by our love. Yes. Importante yun. Keep yun. But anyway, tama si Kuya Bong. Love, number one. Number two, love pa rin. Love. Number three, love pa rin. So mga kapatid, yan po ang words of encouragement ng mga kuya. Love. Pero baka talaga pong, ayun na po. Words of encouragement, ayan. Words of encouragement. Sabi naalala ko kay James yan, if you know what is right to do and you do not do it, you commit sin. Oy. Oo. Pag alam mo kung anong tama, hindi mo ginagawa, nagkakasala ka. So, since nagbabasa tayong Biblia, alam natin ang tama, gawin na natin yon kung anong nararapat natin gawin.
Yan lang, yung pwede kong sabihin as a word of advice. Thank you po. Na-encourage talaga. Kuya mo. Yes. Napansin nyo, lahat ng mga issue, balik tayo, tama. Anong number 1? Love. Anong number 2? Love. Number 3, love. When you give, sabi nga, it's, you can give without loving, but you cannot love without giving. Again, even in a relationship, you listen because you love, because you care. Hindi naman tayo dito lang para mangaral. Hindi tayo para magmahal at tulungan ng bawat isa to grow in our relationship with our God. In fact, when you go back to the Great Commission, kung mapapansin mo, we are to make disciples. And alam niyo, hindi natapos sa make disciples eh. You can mark that person by being identified with Jesus through baptism. And biglang sabi, and you mature that person by teaching them to observe everything that I have commanded you. Lahat ng yon is, ang idea pa rin is centered on love. Kaya sabi ni Jesus, and lo, I am with you always to the very end of the age. Your relationship with Jesus will lead you to love others. Kaya sa church, we are not known by our knowledge. We are known by our love for one another. Kaya love Jesus, love one another. Yes, at dahil mahal po namin kayo mga kapatid, taglay na! Kaya kahit anong pagdaanan ninyo, umulan man, umaraw, bumagyo! kung kailangan nyo ng payong, andito po ang Payong Kapatid! Ano po, masaya po kami na nakakasama namin kayo every Tuesdays and every Saturdays. And syempre mga kapatid, ang tanong ko po naka-follow na po ba kayo sa ating mga social media pages? Meron po tayo sa Facebook, Payong Kapatid Official Page. At syempre, meron din po tayo sa YouTube at Payong Kapatid PH. At mga kapatid, sa mga mahilig mag-Spotify, meron po tayong Payong Kapatid Podcast. Naka-follow na po ba kayo? Please follow. And mga kapatid, bagong-bago, meron po tayong bagong social media page, which is NGL. Ano po yung NGL? Ito po ay pwede po kayong magtanong at anonymous. Hindi po namin malalaman kung sino po ang nagtatanong, pero mga kapatid, ito po ay bagong-bago para ma-welcome po natin, marinig po natin ang mga questions kung medyo mahihain tayo. No problem! Sa mga kapatid, nais po namin kayo makasama at syempre ating mga kuya, masayang sinasagot ang inyong mga questions at syempre magbigay ng payo sa inyong mga kapatid. God bless po and see you soon!